3.5 taon na ngayon ang digmaan ng Russia at Ukraine. Nagsimula noong February 24, 2022 at ngayon ay August 22, 2025 na. Ilang beses nang tinangka na patigilin ang digmaang ito pero tila wala pa ring nangyayari. Ilang mga pagpupulong na ang nangyari, ilang mga pagbabanta na ang pinakawalan kung hindi ihihinto ang digmaan, at ilang concessions na rin ang pinagbigyan pero tila wala pa ring kasiguraduhan ang kapayapaan. At ang mas kapansin-pansin pa, sa tuwing mag-uusap ang Pangulo ng Amerika at ang Pangulo ng Russia para sa posibleng tigil putukan, ay lalo namang nagiging agresibo ang Russia sa kanilang pag-atake sa Ukraine. Ngayon ay mayroon na namang bagong bukang-bibig na kondisyon sa mesa para daw mahinto ang digmaan. Yan ay ang land swap o palitan ng mga lupa. Gaano kahalaga ang kondisyong ito para sa Russia? Matatanggap ba ito ng Ukraine? Ano ang kasiguraduhan na mapapahinto ng land swap na ito ang digmaan? Ilang araw bago maganap ang pagpupulong ni Putin at ni Trump sa Alaska noong August 15, mayroong dalawang salita na binanggit si Donald Trump: land swap. Posibleng humantong ito sa ikatlong digmaang pandaigdig. Pero sa tingin ko ay hindi na mangyayari yon. Sa tingin ko nagpapakita ng paggalang ang Pangulo ng Russia dahil siya na mismo ang pumunta sa bansa natin imbis na tayo ang pumunta sa kanila o sa alinmang third party na lugar. Naniniwala ako na magiging makabuluhan at konstruktibo na ang pag-uusap namin. Pagkatapos ng pulong namin, tatawag ako kaagad sa mga leader ng Europa habang papalabas pa lang ako sa silid o kapag nasa biyahe na ako. Maganda ang relasyon ko sa kanila. Maayos din ang samahan namin ni Zelensky kahit hindi ko gusto ang ilan sa mga ginagawa niya. Hindi talaga ako sumasang-ayon. Hindi sana nangyari itong digmaang ito at hindi dapat mangyari. Kaya kakausapin ko si Zelensky. Ang susunod na pagpupulong ay kay Zelensky at kay Putin o dapat ay magkasama sila. Nandoon ako kung kinakailangan. Pero gusto ko sana na magpulong itong dalawang leader na ito. Kinakabahan lang ako sa sinabi ni Zelensky na kailangan pa daw niya ng approval ng kanilang konstitusyon. Pinahintulutan nga siyang pumasok sa gera at pumatay ng maraming tao tapos kailangan pa ng pahintulot para lang sa land swap. Sigurado kasi na magkakaroon ng pagpapalitan ng lupa. Alam ko yon. Narinig ko yon sa Russia at sa mga usap-usapan para sa ikabubuti ng Ukraine yon. Hindi yon masama. Siyempre, may bad stuff pa rin para sa kanilang dalawa. May good at may bad stuff. Medyo magulo kasi dahil nga hindi pantay ang linya ng mga teritoryo nila. Kaya magkakaroon ng palitan. May mga pagbabagong magaganap sa mga hangganan. Maliwanag na sinabi ni Donald Trump na magkakaroon daw ng land swap. At hindi lang land swap, kundi magkakaroon din ng pagbabago sa mapa ng Russia at Ukraine. Pero mas kapansin-pansin sa mga sinabi ni Trump ay ang naging komento niya tungkol kay Zelensky at kay Putin. Magalang daw si Putin, habang si Zelensky naman ay may mga ginagawa na hindi niya pinapaboran. At isa rito ay ang paghingi ng permiso sa kanilang konstitusyon kung dapat bang sang-ayunan ang land swap o hindi. Mahigpit kasi ang konstitusyon ng Ukraine tungkol sa ganitong mga usapin. Ayon sa Article 73 ng Ukrainian Constitution, anumang pagbabago sa teritoryo ay kailangang dumaan sa pambansang referendum kung saan kailangang makakuha ng 3 milyong boto mula sa mga kinatawan ng buong bansa. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Zelensky na wala sa kamay niya na ipamigay ang anumang teritoryo ng Ukraine na para bang isang personal na pag-aari. Maliban sa kanya, tutol din sa usapin ng land swap ang kanyang mga kaalyado sa Europa. Bukod dito, 78% ng mga mamamayan sa Ukraine ay hindi rin pabor sa ideyang ito ayon sa survey na isinagawa ng Kyiv International Institute of Sociology. Pero tila hindi ito nagugustuhan ni Donald Trump. Ayon sa kanya, bakit kakailanganin pa ni Zelensky ang approval ng kanilang konstitusyon o ng kanilang parlamento
kung nakapagdesisyon naman siya na makipaggera at pumatay ng maraming tao na para bang si Zelensky ang nagsimula ng gulo. I was a little bothered by the fact that Zelensky was saying, well, I have to get constitutional approval. I mean, he's got approval to go into war and kill everybody, but he needs approval to do a land swap. Parang kailan lang ay sinabi ni Trump na hindi siya natutuwa kay Putin dahil ayaw nitong tumigil sa gera. I'm not happy with Putin. I can tell you that much right now, because he's killing a lot of people. And a lot of them are his soldiers and their soldiers, mostly. And it's now up to 7,000 a week. And I'm not happy with Putin. Pero ngayon, magalang na ang tingin niya dito. Habang si Zelensky naman ang tila lumalabas na matigas ang ulo dahil sa pagsunod niya sa kanilang saligang batas. Pero ano nga ba ang sentro ng land swap na ito na ayon kay Trump ay ideyang nanggaling daw mismo sa Russia? Gaano ito kahalaga at ano ang kasiguruhan na tatapusin nito ang digmaan? Sa usapin ng land swap, nakapokus ang mata ng bawat isa sa rehiyon na kung tawagin ay Donbas. Ang Donbas region ay matatagpuan sa silangang bahagi ng Ukraine, isang matandang industrial center sa puso ng Ukraine at mayaman sa mga mineral resources. Gusto ni Putin na makuha ang kabuuan ng rehiyon na ito. Pero bakit? Ano ang importansya nito sa kanya? At bakit ayaw itong isuko ni Zelensky? At ano ang magiging kahulugan nito para sa Russia at sa Ukraine kung sakaling isuko ang Donbas? Ayon sa mga ulat, umikot daw ang usapan ni Trump at Putin sa Alaska sa issue ng Donbas bilang siyang posibleng kondisyon para magkaroon ng tigil putukan. Ayon kay Putin, ito daw talaga ang ugat ng digmaan. At kung gusto daw talagang mahinto ang gera, dapat daw ay ibigay ito ng Ukraine sa Russia. Bukod pa yan sa iba pang mga kondisyon na hinihingi ng Russia gaya ng hindi pagsali ng Ukraine sa NATO at ang hindi pagpapapasok ng mga Western troops sa Ukraine. Matagal nang pinag-aawayan ang lugar na ito. Sa katunayan, mula nang maging independyenteng bansa ang Ukraine noong 20th century, mariing pinagtatalunan na ng mga komunistang Ruso at mga Ukrainians ang rehiyon na ito. Yan ay kahit majority ng mga nakatira dito ay mga Ukrainians. Dumagsa lamang ang mga manggagawang Ruso sa lugar na ito noong panahon ni Joseph Stalin para pagtrabahuhin sila sa mga industrial factory doon gaya ng mga pabrika ng bakal. Palibhasay mayaman ang Donbas sa mina ng bakal at karbon o uling. Noong 1932 hanggang 1933, nagkaroon ng malawakang masaker o pagpaslang sa mga magsasakang Ukrainians na naninirahan sa Donbas. Pinagpapatay sila sa utos ni Joseph Stalin dahil gusto nito na tanggalan ng lupa ang maliliit na magsasaka at pagsamasamahin ito sa malalaking kolektibong sakahan o kolkhoz. Maraming magsasaka ang tumanggi, lalo na yung tinatawag na kulaks o mga may kayang magsasaka. Dahil dito, itinuring silang kaaway ng Estado. Kasunod ng pagpatay sa mga magsasakang Ukrainians, ipinagbawal din ang paggamit ng wikang Ukrainian. Kaya naman nang bumagsak ang Soviet Union noong 1991, 2/3 na ng mga tao dito sa Donbas ay Russian language na ang ginagamit. At ngayon, gusto ni Vladimir Putin na pagkaisahin ang lahat ng mga lugar na nagsasalita ng wikang Ruso. Dahilan kung bakit sinakop niya ang Crimea at nagtatagpa ng mga separatist groups sa Donbas. Nais ni Putin na sakupin ang Donbas bilang bahagi ng kanyang unification plan. Pero ayaw ng Ukraine na isuko ang lugar na ito. Kaya sa gitna ng digmaan ngayon, ang Donbas ang tila naging sentro ng maraming labanan sa pagitan ng dalawang puwersa. Sa ngayon ay nasakop na ng Russia ang 87% ng Donbas region. Pero hindi pa nakukontento dito si Putin dahil nasa 30% pa ang hawak ng Ukraine. Gusto ni Putin na makuha ito ng buo. At yan ang laman ng usapan ni Putin at ni Trump
sa kanilang pulong na ginanap sa Anchorage, Alaska noong nakaraang linggo. Isang kahilingan na suportado naman ni Donald Trump. Pero marami ang naniniwala na trap lamang ito. Naniniwala sila na hindi pa rin titigil si Putin kahit mapasakamay na niya ang Donbas. Bitag o pakagat lamang ito, ika nga ng iba, para mas mapadali daw ang pagsakop sa nasabing rehiyon. Dahil ang totoo, sobrang tibay kasi ng depensang ginawa sa natitirang bahagi ng Donbas na hindi pa nasasakop ng Russia. Kahit ang ipinagmamalaking sundalo ni Putin ay nahihirapang pasukin ito. Ang totoo, libu-libong Ruso na ang namamatay dito taon-taon. At dahil hindi kayang daanin sa dahas, ginagamit ngayon ni Putin ang diplomasya ni Trump para makuha ang lugar na ito. He can't even take this fortress built inside Donetsk that he wants Zelensky to give to him. And that's why he wants him to give it to him, because he can't take it. That's the reality of it. Pero marami ang naniniwala na sa oras na makuha ni Putin ang Donbas, madali lang niyang sabihin na nagbago na naman ang isip niya at gusto niyang umabante. Kapag kasi nabuksan ang lugar na ito, magkakaroon na ng bukas na daanan ang mga Ruso papunta sa lungsod ng Kyiv pataas hanggang sa bayan ng Kharkiv, mga lugar na madali lang masasakop ng Russia dahil kapatagan na halos ang kabuuan nito. Yan ang rason kung bakit hindi talaga pwedeng basta ipamigay na lang ang lugar na ito dahil nangangahulugan ito ng pagpapatiwakal para sa Ukraine. Alam kasi ng lahat na hindi lamang ang Donbas ang talagang pakay ni Putin. Nais niya na makuha ang buong Ukraine at alam yan ni Donald Trump. I may say this is not going to be settled. I mean, there are those that believe that Putin wanted all of Ukraine. I happen to be one of them, by the way. Sa madaling salita, may dahilan para maniwala na lahat ng ito ay pawang trap lamang. Pain para mapabilis ang pagsakop ng Russia sa Ukraine, partikular sa Donbas. Gagamitin ng Russia ang Donbas para magsilbing tulay para makapasok sa mas loob na teritoryo ng Ukraine hanggang sa kabisera ng Kyiv. At ginagamit ni Putin ang diplomasya para sa layuning ito. At tila nagpapagamit naman dito si Donald Trump. Ito ang mariing tinututulan ngayon ni Volodymyr Zelensky. At hindi lang siya, kundi pati na rin ang majority ng mga tao sa Ukraine. Kung ang pag-uusapan ay basta na lang pag-atras sa silangan, hindi namin magagawa yon. Usapin ito ng kaligtasan ng aming bansa dahil nakataya rito ang pinakamahihigpit na linya ng depensa. To withdraw from the Donetsk region to unfortified areas, and then Putin will say, "Oh, I changed my mind. I will advance further again when we have nothing." Our guys died for this land, not so that we would give them away just like that. These are our territories, our people live there. No matter how many Russian-speaking people there are, these are our Ukrainians. Bukod sa ipinagbabawal ng kanilang konstitusyon, hindi talaga maaaring isuko ang rehiyong ito dahil na rin sa yamang mineral na pwede nitong ibigay sa bansa. Dagdag pa rito ang napakalaking perang ininvest ng gobyerno para lang patibayin ang depensa ng lugar na ito. Ang pagsakop sa Donbas ay pagpapatiwakal ng buong bansa. Sa madaling salita, hindi totoo ang sinasabi ni Donald Trump na makakabuti sa Ukraine ang mga planong ito. Because there'll be some land swapping going on. I know that through Russia and through conversations with everybody. To the good, for the good of Ukraine. Napapaisip tuloy ang marami. Kung alam ni Trump na hindi titigil si Putin kahit masakop pa niya ang Donbas at magiging delikado pa sa Ukraine ang pagsuko ng rehiyong ito, bakit hinihikayat pa rin niya si Zelensky na isuko ang lugar na ito sa Russia? Mayroon bang kapalit na makukuha si Trump dito? Maliban dito, marami din ang nagtataka kung saan nanggaling ang ideya ng land swap, gayong wala namang teritoryo na iniaalok si Putin bilang kapalit ng Donbas. Paanong magkakaroon ng swapping kung wala namang pang-swap na ino-offer ang panig ng Russia?
Pero anuman ang ibig sabihin ni Donald Trump sa salitang land swap, tila may malaking dilemang hatid pa rin ito para kay Zelensky. Bagaman kasi hindi pabor ang konstitusyon at ang 78% ng mga Ukrainians na isuko ang Donbas region, lumabas naman sa pinakahuling survey na 69% ng populasyon ng Ukraine ay gustong makipagnegosasyon para sa kapayapaan. Ayaw na ng mga Ukrainians ng gera. Ang gusto nila ay pag-usapan na lamang. Look at this. The vast majority, about 3/4, 73% agreed with that position. Negotiate to end the war as soon as possible, only 22%. Look at where we are now. It's a complete flip. It's the inverse. Now 69% want to negotiate to end the war as soon as possible, compared to just 24% who want to fight until Ukraine wins. That's a 49-point drop in this position. Now, of course, negotiating to end the war as soon as possible, that's a bit more nuanced, right? Pero ang tanong, kung gusto pala nila ng negosasyon, matatanggap kaya nila itong bagong hinihingi ni Putin? Noong August 19, araw ng Martes, muling inimbitahan si Zelensky sa White House pagkatapos ng pag-uusap ni Trump at ni Putin sa Alaska. Sa takot na baka puwersahin na naman si Zelensky na umayon sa gusto ni Putin para sa isang kapayapaang walang kasiguraduhan, napasugod din sa White House ang mga leader ng European Union at NATO para pigilan si Zelensky sa pagbibitaw ng mabilis na desisyon. Alam kasi ng NATO at European Union na walang balak si Putin na tapusin ang digmaan at anumang desisyon na bibitawan ni Zelensky pabor sa Russia ay pwedeng ikapahamak nilang lahat. Naniniwala ang mga pinuno ng European Union at NATO na patuloy na itutuloy ni Vladimir Putin ang digmaan hanggat nakakakita siya ng tsansa na mananalo dito. At sa oras na mapapayag ni Trump si Zelensky na sumuko kay Putin, malalagay sa alanganin ang seguridad ng mga bansa sa Europa. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang Rusya sa pakikipaggera. Mas pinapatindi ang digmaan at nakikipaggera din siya sa mga sibilyan sa Ukraine. Wala siyang ipinapakitang sinseridad sa kapayapaan. At sa naging karanasan natin kay Putin sa nakalipas na 15 taon, naniniwala si Pangulong Putin na kapag sa tingin niya ay kaya niyang manalo sa digmaan, hindi siya nakikipagnegosasyon para sa kapayapaan. Yan ang totoo dyan. Kaya nga sinasabi ko, at inulit ko na naman kahapon, nandyan ang Pangulo ng Amerika, ang mga Pangulo ng Europa, at Pangulo ng Ukraine na gusto na ng kapayapaan. Pero ako mismo ay duda kung gusto ba talaga ng Pangulo ng Russia ng kapayapaan dahil hanggat iniisip niyang pwede siyang manalo sa gera, gagawin niya yan. Gusto niyang sakupin hanggat maaari ang mas maraming teritoryo, pahinain ang Ukraine, at gawin itong isang bansa na hindi kayang tumayo sa sariling paa o kung pwede ay mapunta sa ilalim ng impluensya ng Russia. Malinaw yan sa lahat. Simple lang ang gusto namin. Ang makamit ang kapayapaan sa lalong madaling panahon, tiyakin na igagalang ang international law at ang soberanya ng Ukraine at hanggat maaari ay mabawasan ang mga teritoryong nawawala sa Ukraine. Higit sa lahat, gusto naming tulungan ang Ukraine na labanan ang anumang agresyon, palayain ang Ukraine na piliin ang Europa, patuloy na piliin ang Europa ng malaya at siguruhin ang kaligtasan ng mga Europeo. Ito ang pinakamahalagang garantiya ng seguridad na kailangan natin ngayon para sa Ukraine, bukas, at para na rin sa ating mga Europeo dahil nakataya dito ang ating kaligtasan. Kahapon, tinamaan ng missile ng Russia ang isang electronic company na pag-aari ng mga Amerikano sa Western Ukraine. Ilang oras pagkatapos nito, hinimok ni Trump si Zelensky na gamitan ng mga long-range missile ang Russia. Dahil dito, nagpahatid ng mensahe ang mga negosyanteng Amerikano kay Donald Trump. Ipinapakita lang nito na ayaw ng Russia ng kapayapaan. Gusto talaga ng Russia na ituloy ang pagwasak, pagpatay at paglipol sa Ukraine. At nakakabahala iyon. Iyon din ang gusto naming makita at maunawaan ni Pangulong Trump na sinisira ng Russia ang mga negosyo ng mga Amerikano sa Ukraine, sinisira ng Russia ang Ukraine at ang mga values na pinahahalagahan ng Amerika at patuloy na pinanghahawakan.
Dagdag pa sa mungkahin ni Trump na bombahin ang Russia gamit ang mga long-range missiles, sinabi din ni Trump sa kanyang social media account na dapat gumawa ng opensiba o pag-atake ang Ukraine sa Russia kung gusto nilang manalo. Kung hindi imposible, ay mahirap talagang manalo sa digmaan kung hindi mo aatakihin ang bansang sumasakop sa iyo. Parang isang mahusay na koponan, pero hindi naman pinapayagang umatake. Walang tsansang manalo. Ganito din ang nangyayari sa Ukraine at sa Russia. Hindi pinayagang incompetent na si Joe Biden ang Ukraine na lumaban, puro depensa lang, kaya ano nga yun ang kinalabasan? Pero hindi sana nangyari ang digmaang ito kung ako ang naging Pangulo. Hinding-hindi, kaabang-abang ang mga susunod na pangyayari. Dahil dito, marami ang nagsasabi na namamangka daw si Donald Trump sa dalawang ilog. Madalas ay pinupuri niya si Putin at nagiging boses pa siya nito. Napagsasabihan tuloy siya na aso ng Pangulo ng Russia. Pero may pagkakataon din naman na binabatikos niya si Putin at nagbibigay pa siya ngayon ng armas sa Ukraine sa gera nito kontra Russia. Pero anuman ang maging side ni Donald Trump, isang bagay lang ang sigurado sa huli. Sino man ang manalo, sino man ang matalo, may panalo pa ring maiuuwi ang Amerika sa dulo.